Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago natin umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out, Team Kapuso. At sa aking team, The Voice and the Girls. Kapatid Renegade Offering Channel. At ang kanyang may bahay, Agnita's Kitchen. Indaylin Hima, Hong Kong. Ate Babes. Ate Josie Dixon. Idol Z88 OLM. Food for the Soul by Simply Ray. Ma'am Janet Galvan Salazar. LTC Support. Kaalam sa Kinabuhi TV. Apyang, Just, Smile, Midori. At sa lahat ng mga supporters natin dito sa ating palatuntunan. Big shout out po sa inyong walang sawang suporta sa ating programa. At ngayon, may bago naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, ating umpisahan. Dear Kuya Kalbo, ako po si Abraham, Tubong Mindoro, Laking Laguna. Bata pa lang ako, ay masasabi kong sanay na kami sa hirap ng buhay. Pagkagising pa lang sa umaga, ay nagtatrabaho na kami sa bukid. Kasama ako, panganay kong kapatid, nagtatabas ng damo, nag-aasada, nagbubungkal ng lupa na pagtataniman. O di kaya ay nagdidilig ng halaman bago kami pumasok sa school. Grade 2 pa lang ako noon, na-stroke ang aking papa, na siyang dahilan kung bakit hindi siya makapag-apply ng trabaho. Kung kaya nagpa siyang magbuhayin kami sa pamamagitan ng pagbubukid. Habang ang aking mama naman ay siyang tagapagtinda ng mga gulay na naaani. Inilalako niya iyon sa loob ng isang universidad malapit sa barangay namin at sa mga karatig pang barangay. Sa hapon, pag-awas namin sa school, ay nag-iigib naman kami ng tubig sa ilog upang may magamit na pangluto at inumin. Kapag bakasyon namin o walang pasok, ay maghapon kami sa bukid. Tinutulungan namin ang aming papa sa mga gawain doon. Sa madaling salita, ay hindi namin naranasan ang maging bata. Kaya sa hirap ng buhay, minsan ay naalala ko ang buhay namin noong kami ay nasa Mindoro pa. Maginhawa ang buhay namin doon. Meron kaming ilang hektaryang palayan, niyugan at sagingan. May mga tauhan din ang aking papa noon na tagapag-ani sa aming sakahan. Kilala si Papa sa aming lugar dahil marunong siya na manggamot. Isa siya
na albularyo ko yan. Dati rin siyang pulis at dating sundalo. Minsan pa nga ay inalok siya ng mayor na gawing hepe sa aming bayan. Pero tinanggihan niya. Pag umaga, kami ay nagja-jogging kasama ang aming papa. Kapag weekend naman, ay namamasyal kami sa park o nagpiknik sa ilog kasama ang mga tauhan sa bukid ng aking papa. Masaya kami noon, Kuya Kalbo. Si Papa ay namamasada ng kanyang minibus habang may dalawa pa kaming jeep na pinapaboundarihan. Pag matumal ang biyahe, ay gumagawa si Papa ng bukhayo at tinapay na luto sa pugon at inirarasyon niya sa bawat tindahan. At ang aking mama naman ay parang prinsesang taong bahay. Sa madaling salita, ay maluwag kami sa pera noon. Buo ang plano ng aking papa para sa aming pamilya. Pero nagbago ang lahat ng isang araw. May isang lalaki ang dumating sa aming bahay. Mahaba ang buhok. Kulot siya. At siya si Kuya Arming. Matagal na raw niyang hinahanap si Papa. Ilang bayan na daw ang kanyang napagtanungan tungkol kay Papa. Kaya nagulat na lang ang mama ko nang nagpakilala siya. Anak daw siya ni Papa. At doon lang din namin nalaman ni Mama na may naunang asawa pala si Papa. At marami siyang anak doon. Mahaba at kulot ang buhok ni Kuya Arming, Kuya Kalbo. Dahil sabi niya, hindi daw siya magpapagupit hanggat hindi niya mahanap ang aking papa. Hindi naman nagalit si Mama. Wala naman daw siyang magawa kasi nandun na iyon. Sabi ni Kuya Arming na hindi naman daw sila galit kay Papa at gusto lang daw makita si Papa ng iba pa niyang mga kapatid. At pinilit niyang umuwi si Papa sa Laguna. Pinag-isipan ni Papa, Kuya Kalbo. Simula noon, lagi nang bukang bibig ni Papa ang Laguna. Maganda daw doon. Mababait daw ang kanyang mga kamag-anak. Na-miss ni Papa ang sarili niyang bayan, Kuya Kalbo. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan na nga ni Papa na umuwi ng Laguna. Ipinatiba niya lahat ng saging. Kinarga niya ito sa minibus namin. Puro na saging ang loob ng minibus, pati sa bubong. Ang sabi ni Papa ay ibabagsak lang daw sa Divisoria ang mga iyon. At bibisita siya sa kanyang mga kamag-anak sa Los Baños.
at uuwi din agad kami sa Mindoro. Kaya wala kaming dalang mga kagamitan. Ilang pirasong damit lang ang dala namin. Subalit nagbago ang lahat, Kuya Kalbo. Nung masilaya ni Papa ang lupa niyang sinilangan, nagbago na ang desisyon niya. Hindi na kami dumiretso ng Divisoria. Sa halip ay tila ba na-stranded kami sa isang lugar ng kanyang mga kamag-anak. Doon na nakilala ni Mama ang mga kamag-anak ng aking Papa. Pero kabaliktaran ang nasabi at nakwento ni Papa, Kuya Kalbo. Puro sila mapanghusga, mapanglait sa kapwa. Hindi pa nga nila lubos na nakilala ang mama ko, ay gano'n na lang nila hinusgahan. Dahil daw taga Mindoro kami. At binubuli nila kami na mangyan. Pati pananalita namin ay kinukutya nila. At yun ang dahilan kung bakit malayo ang loob ng aking mama sa kanila. Hanggang sa dito na nga kami nanirahan sa Laguna. Noong una ay nagtatrabaho si Papa bilang taga-araro at tabasero sa tubuhan, kung saan maliit ang sahod. Hindi na kami nakauwi sa Mindoro dahil wala ng pera. Ang minibus namin ay nasira na rin. Hindi na maibiyahe dahil walang prangkisa. At doon na naranasan namin ang isang kahig, isang tuka. Pumasok na kaming magkapatid ng elementary. At nasa grade 2 na nga ako, Kuya Kalbo, nang ma-stroke si Papa. Hindi maigalaw ang kalahating katawan ni Papa. At dahil doon ay hindi siya makapagtrabaho. Kung dati isang kahig, isang tuka, ngayon ay kapit patalim na ang nangyari. Wala na kaming pangbayad sa ospital. At dahil marunong manggamot si Papa, ay tinuro niya kay Mama ang mga dahong gamot. Sa batang edad namin, ay pumunta kami sa mga bangin sa tabing ilog para maghanap ng dahon ng ikmo na ginagamit pang hilot kay Papa. At si Mama naman at naghahagilap ng kung ano-anong gulay na pwedeng ibenta. Yun lang ang pangtawid gutom namin sa mga oras na iyon. Kung kaya, kadalasan ang ulam namin ay tubig at asin. Noong nakarecover na si Papa, nagsimula na siyang magbungkal ng lupa. At kaming dalawang magkapatid ang katulong niya sa araw-araw. Hanggat sa lumawak ang aming pitsayan. Pagtatanim ng pitsay at mustasa ang kinabubuhay namin hanggang
makatapos kami ng elementary. First year high school ako, kuya, nang binawi ng may-ari ng lupa ang aming tinataniman. Binuldoser nila ang aming pitsayan. Awang-awa ko sa aking papa. Nang tanghaling umuwi ako galing sa school, sira-sira na ang aming taniman. Nagkalat ang mga durog na kalabasa. Wala na kaming nagawa dahil may kasamang naka-Armalite ang nagbuldoser sa taniman namin. Dahil doon wala na kaming matataniman. Wala nang pagkukuhanan ng gulay si Mama para ilako. Umabot din sa puntong pati damit ay wala na kaming pambili. Kaya kung tawagin kami ng aming mga kamag-anak, ay yagit at busabos. Dahil sira-sira na ang suot naming damit. At dahil gutom, lahat ay gagawin ng isang ina para kami ay mapakain. Nanguha si Mama ng mga tutong at leftover. Pagpag sa kafeterya ng isang universidad na malapit sa amin. Pagdating sa bahay, hinuhugasan niya iyon at isinasaing. At siya namang kinakain. Pag leftover, hindi na problema ang ulam. Dahil halo-halo na iyon, mga tira-tirang kain at sira-sirang ulam na hinuhugasan ni Mama at isyanasaing. Pagtutong naman, problema pa ang ulam. Kaya nangunguha ako ng talbos ng oray, kulitis. Ilalaga ko iyon, lalagyan ng asin, at ulam na. Nakatapos kami ng high school, na ganun na lang ang kinakain namin. Kaya payat na payat ako noon dahil walang sustansya ang aking kinakain. Lagi nga akong inaantok sa klase namin. Isang araw nga, Kuya Kalbo, inilaban ako ng school namin sa poster making contest sa aming distrito. Pagkatapos ay inihatid ako ng teacher ko pauwi. Biniro pa niya ako na sa amin daw siya mananghalian. Hiyang-hiya ako sa teacher ko, kuya. Dahil makikita niya ang kinakain namin ay leftover. Kaya pinigilan ko siyang makarating sa amin. Nung nakagraduate ako ng high school, ang panganay kong kapatid at ako naman ay 4th year high school.
Doon lang kami nakakain muli ng tunay na kanin. Hindi na tutong, hindi na leftover. Dahil nakapagtrabaho na ang aking kuya bilang isang security guard. Doon din sa universidad na kinukuhanan namin ng leftover. At nung ako naman ay nakagraduate ng high school, nagkaroon ng hiring sa universidad. At pumasok ako bilang isang self-supporting. Nagtatrabaho habang nag-aaral. Student guard ang tawag sa amin. Kuya Calvo. Kumuha ko ng kursong education. Natuwa ako noon dahil ang dating cafeteria na kinukuhanan ko ng leftover, ngayon ay isa na ako sa kumakain sa loob nito. Pero sa kasamahang palad, after 3 semesters, ay nagpalit ng agency ang universidad at nakasama si Kuya sa natanggal. Dahil si Kuya lang ang inaasahan namin. At nawalan siya ng trabaho. Kailangan kong tumigil sa pag-aaral upang maghanap ng trabaho. Una, nag-apply ako bilang bagger sa supermarket at naging merchandiser din. Dahil kumita na ako ng pera, tinamad na akong bumalik sa pag-aaral. Hanggang sa kumuha na rin ako ng security license. At ngayon, Kuya Calvo, isa na rin akong security guard. Isang umaga ng taong 2021, pag-uwi ko galing sa trabaho, nabigla ako nang sinabi ni Mama na may sakit daw si Papa. At ayaw na nitong bumangon. At dahil malabo na ang mata ng mama ko, hindi niya napansin na sumuka pala si Papa habang nakahiga. Na-stroke siya sa pangalawang pagkakataon. At dahil nga albularyo si Papa, ay ayaw niyang magpadala sa ospital. Hanggang umabot sa puntong sinusubuan na lamang siya at doon na din pinapaliguan sa higaan. Ako at ang aking asawa ay laging tumitingin sa kanya. Sobrang hirap ng kalooban ko noon, Kuya Calvo. Dahil sa dami-daming magkakapatid, ay wala man lang lumapit para tumulong. Hindi ko din naman sila masisisi. Dahil lagi nilang sinasabi na pinabayaan daw sila ni Papa noong maliliit pa sila. Pati nga daw kami. At inaruga kami ni Papa. Samantalang sila daw ay halos kumain sa pakainan ng aso para lang mabuhay nung mga bata pa sila. Dumaan ang pandemic. Pinagbawalan kaming umuwi kahit malapit lang ang bahay ko sa aking pinagtatrabahuhan. Stay in kami sa work, Kuya Calvo. Lagi akong tumatakas para tingnan ang si Papa.
Nagkaroon na rin siya ng mga sugat na hindi gumagaling. Nilalagas namin iyon ng nilagang bayabas, araw at gabi. Isang apo ni Papa ang nagmamagandang loob na tumulong maglangas sa sugat niya pag wala ako. Sa dinami-dami ng apo niya, isa lang ang lumapit sa kanya. Hanggang sa bumaba na ang level ng ECQ sa Laguna. Pinauwi na kami ng aming company. Pagdating ko sa bahay, kuya, sabi ng misis ko, iba na raw ang lagay ni Papa. Hinang-hina ako, kuya. Para bang ayaw ko nang makitang hirap na hirap si Papa. Dahil puyat sa duty, natulog muna ako ng umagang iyon. At pagkagising ko sa tanghali, doon ako naglakas ng loob na puntahan si Papa para langgasin ang sugat niya. Pagkatapos kong langgasin, ay tila naghabol hininga si Papa. Ang ginawa ko'y hiniga ko siya. At doon siya nalagutan ng hininga. Habang nasa braso ko siya, nakatitig siya sa akin, kuya. Nang binawian siya ng buhay. Para bang hinintay lang niya ako, Kuya Kalbo. Wala akong magawa kung di umiyak lang. Tinawag ko si Kuya na noon ay nasa malayo nakadestino. Sabi ko, wala na si Papa. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo. Balisa pa rin ako dahil sa pagkawala ng aking Papa. Lagi akong lutang, parang empty ako sa lahat ng bagay. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng pagkakaabalahan para malibang. Hanggang isang araw sa aking duty, lumapit sa akin ang maintenance namin. Nagpaturo siya sa akin kung paano gamitin ang video editor. Sabi niya, magbablog daw siya. Siya si JB the Great Vlog. Sabi niya sa akin, marunong daw ako mag-edit ng video. Bakit hindi ko daw subukan mag-vlog? Inisip ko, kuya, na maganda ito para malibang ako. Kaya hindi ako nagdalawang isip. At inumpisahan ko nga ang pagbablog. Nagpaturo ako kay JB the Great kung paano mag-vlog. Siya din ang nagturo sa akin na pumunta daw ako sa mga nagla-live para mabilis akong mamonetize. Ginawa ko naman ang mga tinuro niya. At nagustuhan ko din. Dahil hilig ko talaga ang mag-edit ng video. Hanggang sa nakilala ko ang iyong programa, Kuya Kalbo.
Marami akong team na nakilala at totoo ngang masaya sa White World. Dito ay nakatagpo ako ng mga bagong kaibigan at iba-iba din pala ng pakiramdam pag monetized ka na. Dati sabi ko sa sarili, kahit hindi ako makasahod, mamonetize lang ako, ay napakalaking bagay para sa akin. Subalit awa ng Diyos ay hindi lang ako na-monetized, ngunit nakasahod pa ako. Kung dati hindi ko pinangarap na maging vlogger, ngayon ay masasabi kong certified vlogger na ako. At doon naman sa mga ari-arian na naiwan namin sa Mindoro, mga lupain, bahay at mga sasakyan na minana pa ng aking ina sa kanyang mga magulang, ay kahit ilang taong akong kumayod ay hindi ko matutumbasan ang mga iyon. Minsan may panghihinayang, minsan naiisip kong paano kaya kung hindi kami pumunta dito sa Laguna at doon kami lumaki sa Mindoro. Marahil ay hindi namin naranasan ang ganitong hirap ng buhay. Dahil bago pa mawala ang aking papa, ay hinanap ko na sa Facebook ang mga kamag-anak ng aking mama sa Mindoro. At doon ay nakilala ko sila. Puro may kaya ang angkan ni mama. Ang mga pinsan ko doon ay puro nakapagtapos ng college. May pulis, BFP, doktor at engineer. At ang iba pa ay nasa abroad, naninirahan. Pero ayos lang, Kuya Kalbo. Dahil sa hirap na dinanas namin, ay natuto kaming lumaban sa hirap ng buhay. Siguro nga, bawat pangyayari ay may dahilan ang Diyos. Dahil sa nangyari sa amin, natuto kaming maging matibay sa hamon ng buhay. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Kalbo. Sana po ay inyong nagustuhan ang kwento ng aking buhay. Na bagamat puro kabiguan ay ayos lang. Sabi nga sa Bible, mapalad daw ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil pagpapalain siya sa langit. Lubos na nagpapasalamat, Abraham.
Kapatid, maraming salamat sa napakagandang kwento na iyong na-share sa amin. Kwento na masasabi nating ang mapagmahal na ina sa mga anak at asawa. At maging ang iyong tatay ay grabe din ang paghihirap niya. Pero kahit ganun pa man, ay hindi kayo pinabayaan. Kayo ay nagtutulungan magpamilya sa bawat isa. Ang makukuhanan namin dito na aral ay nandun sa inyo. Ang respeto, ang pagtutulungan, kahit anumang hirap ng buhay, pero kumayod kayo para mabuhay. Naging maayos na sana ang inyong buhay. Kaso sa taniman ng iyong tatay, bagamat nainggit ang may-ari. Nainggit siguro sila dahil sa laki ng taniman na inyong ginawa doon. At doon kumikita kayo dahil sa paglalako ng iyong nanay. Kaya nainggit ang may-ari ng lupa. Pero kahit ganun pa man, nagpatuloy kayo. Hanggat sa kumain kayo ng papag. Pero hindi kayo nawalan ng pag-asa. Nagtuloy-tuloy kayo. Kaya maraming salamat sa iyong kwento. Napapalakas ang loob namin. Naway, ang ating tagapakinig ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, anong masasabi po ninyo sa ating kwento na ibinigay ng ating kaibigan na kung saan nandito kasama natin? Mag-comment at ano ang masasabi ninyo? Dahil ang nagpadala ng sulat na ito ay kasama natin ngayon dito sa ating comment section. Maraming salamat kapatid sa iyong pag-share ng iyong kwento. Dahil ang kwento mo sa paghihirap mo ay tulad ng kwento ng buhay ko. Tulad ng aming naranasang magkakapatid, magpamilya. Ganon din kung mapagmahal ang iyong mama at papa sa inyong magkakapatid. Ganon din kami. Kaya medyo emotional ako. Dahil ang iyong naranasan ay naranasan ko din. Muli, maraming salamat sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Nawain niyo po akong i-subscribe, mag-comment, at i-share sa ating mga kaibigan para naman makapagpadala sila ng mga kwento ng kanilang buhay dito sa ating programa. Muli, ito nga po pala si Junsahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.